Ngayong araw nga na to ay napakadami naming lakad kaya nagluto na ako ng mga babaunin namin. Nagluto lang ako dito ng hotdogs at ng pancakes para pang merienda. Tapos nagluto na din kami ng chicken nuggets para kung sakaling gusto ng mga bata na kumain ng kanin ay meron din kaming uulamin. Nung araw kasi na to ay may Halloween party yung mga bata at 'di ba napakatagal bago ko na-upload itong video na ito at magpapasko na nga. Gumamit na lang ako ng disposable na containers para hindi na masyadong marami yung bibit-bitin namin mamaya dahil alam nyo naman kapag maraming bata yung kasama ninyo sa lakaran, siguradong pagod yan. Ito na videohan, pero pagkatapos ko kasing magluto ay minake-upan ko na yung mga bata para sa kanilang mga costumes. Eto nga si Ate Lia at alam nyo ba, improvise lang yung makeup na yan. Hindi kasi namin makita yung mga makeup dito sa bahay kasi nilaro ng mga bata. Para sa makeup nga nila ay gumamit lang ako ng tinted sunscreen, ng pulbo, gumamit din ako ng eyeliner or yung eyebrow pencil, tapos gumamit na lang din kami ng lip tint na kulay red. Para naman sa costume ni Mayor Pyong Pyong, siya daw si Thor at si Ate LJ naman, siya daw si Hermione. Nakalimutan ko nga magsuklay, buti na lang may dalang suklay yung kapatid ko. Pero wag ka Mars, hindi ko nakalimutang magkilay. At dahil malapit lang yung school ng mga bata, mga nasa 10 minutes lang, ay nandito na kami sa Sage Independent Homeschool. Online schooling ito, pero meron din silang face-to-face pero limited lang yung mga students. Mga kaklase nga ng mga anak ko, merong taga iba't ibang parte ng Pilipinas at meron ding nasa abroad. Habang hinihintay namin na matapos yung program, nag-aya yung kapatid ko na magkape. Meron kasing kapihan dito sa ilalim ng school. Ito yung Santa Barbara Coffee. Nagva-vlog nga din pala yung kapatid ko at parang awa nyo na i-follow nyo na siya. Namilit. Umorder na nga pala ako ng kape at hindi man lang sinabi ng kapatid ko na hindi pala nakaayos yung damit ko sa likod. Kung di ko pa nga ni-review tong video na to, hindi ko malalaman na hindi pala nakaayos yung botones. Pinagsabihan ko nga siya dyan na tingnan mo naman nagpapalusot pa nga. Kasama pa din namin si Mayor Pyong Pyong dahil hindi naman siya kasama sa Halloween party. Habang hinihintay nga namin yung order ay medyo nagtsikahan muna kami dito. Maya nga ay dumating na yung orders namin at in fairness masarap yung kape nila dito. Sakto nga pag-akyat namin ay nasa intermission number na at kakanta si Ate LJ. Nakaka-proud kasi siya talaga yung nagpresenta na kumanta para sa program nila. Pagkatapos mag-program, nag-picture taking muna kami at saka nag-trick or treat muna sila sa kanilang mga teachers. Binigyan nga pala sila ng candies ng kanilang directress or principal na napaka-sexy. O diba, mas sexy pa sa akin si mother. Maya-maya nga ay nag-goodbye na kami dahil pupunta pa kami ng SM para mag-trick or treat. Medyo natagalan lang yung biyahe namin na usually 30 to 45 minutes, umabot kami ng almost 2 hours. Pagdating nga namin ay bumungad sa amin yung mga nakakatakot na costumes ng mga bata. Meron kasing Halloween contest dito sa SM City, Pampanga pero hindi kami sumali. Pumunta lang kami para ma-experience ng mga bata ang mag-trick or treat. Dito pa lang sa entrance, sobrang saya na nila. Pati nga si Mayor Pyong Pyong, sobrang happy sa mga nakikita niya. Sobrang nagutom din kami dahil sa traffic at nakalimutan din naming magdala ng utensils. Kaya umorder na lang ako ng 2 palabok para makakuha kami ng libreng kutsara at tinidor. Kumain na muna kami dito sa food court para naman may energy kami mamaya na maghabol ng mga bata na hihingi ng candies. Nagpahinga lang kami ng konti at maya-maya nga din ay bumaba na kami para maghanap ng mga pwesto na namimigay ng candies. Dahil nga na late kami, akala namin naubusan na sila ng candies na pinamimigay. Kaya pumunta kami dito sa candy corner at binilhan ko na muna sila ng candies para hindi naman sila masad. Pero nagkamali pala ako ng desisyon dito dahil pagkalagpas namin sa 2 stalls ay merong namigay ng candies sa kanila. 2 stalls yung nagbigay sa kanila ng candies pero dahil late na nga, yung iba ay naubusan na nga ng candies. Pero dito sa SM store, yung mga crew nila ay nagbigay pa din ng candies. Siguro kung umaga kami pumunta dito, siguradong mapupuno yung mga candy bags nila. Nakaka-enjoy itong experience na to, lalo na kapag nakita nyo na masaya yung mga bata. At ang maganda pa dito, walang bayad yung pagpunta dito. Kung gusto nyo tong subukan, highly recommended dahil wala talaga kayong babayaran. Magbaon na lang kayo ng pagkain para mas makatipid. Pagkatapos naming makakuha ng candies, nag-picture taking lang kami at medyo naglakad-lakad pa kami dito. Nakarating nga kami dito sa pen shop dahil nakita namin na Beanie yung kanilang endorser. Ayun na nga, nabudol na yung nanay pero hindi para sa akin to, para sa 2 ate ito na Beanie t-shirts. Ang sama nga ng tingin sa akin ni Mayor Pyong, bakit di ko daw siya binili. Dahil 7 o'clock na nga dito, nag-decide kami na umuwi na kahit kinikindatan kami nitong Sky Ranch. O diba, ang dalang naming lumabas pero pag lumabas kami, todo yung pagod talaga.